Hello mga ka-empleyado at mga ka-savings, welcome for another video. So ang i-discuss pala natin in this video is about pagiging empleyado. So based nga sa channel natin, Carlo Madiscarding Empleyado, ang focus natin in this video is paano ma-maximize yung pagiging empleyado natin, which is yung topic natin, higher position or mas mataas na position sa isang kumpanya or higher salary. So nagdidepende rin to sa company na papasukan nyo, depende sa field, depende sa nature ng work nyo, depende sa profession nyo. But still, ako personally, dumaan ako sa management position at dumaan na rin ako sa mataas na salary. So, napakagandang i-discuss nito. So, kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So, yung iba are meant and destined to be a leader, to be a lead, manager, director, CEO, or mas mataas pa. At yung iba naman are destined just to be a normal employee. But being a normal employee is okay. Actually, I enjoy being normally employee. So, yun yung i-discuss natin in this video. So, yun, syempre, saan ba tayo mag-i-start? Sa akin muna tayo mag-start. So, let's start with Carlo. So, sa akin yan, personally, mga ka-empleyado. So, currently, a normally employee, been a part of a management team. So, tapos, pangalawa, salary between 100k to 200k. So, yung sample na lang natin, yung bracket na 100k to 200k sa ibang kumpanya, mataas ng posisyon na yan. So, mas mataas na yun sa manager, and then sa ibang kumpanya naman, medyo maliit yan, but still, I think majority ng kumpanya sa Pilipinas, kapag ang salary bracket mo is 100 to 200, nasa mas mataas na posisyon ka na. So, syempre, bukod sa salary, may mga benefits pa yan. So, and then, working environment, chill and relax. So, nagdidepende rin yan sa manager or sa management position kung chill and relax yung position niya. So, tenure naman 2 to 3 years per company. So, bakit ba 2 to 3 years lang ako sa company? Ako kasi personally, kumbaga naniniwala rin ako na employee are people and people are not meant to do the same thing over and over again. So, personally ako, kumbaga yung sawa factor talaga sa akin minsan kapag hindi na fulfilling personally and professionally yung ginagawa ko is nagre-resign talaga ako. Hindi ako ganong attached sa work, although very committed ako at ino-own ko yung task ko. Pero yun nga, kapag feeling ko hindi na ako committed or wala nang growth, talagang if need umalis, whether may malilipatan pa o wala, siguro nagdi-depend yan per circumstances. So, sample ako, halimbawa lang, pero hindi naman ako sample breadwinner. So, yun lang yung inaasahan ng pamilya. Syempre, minsan talaga mapipilitan kang mag-stay sa company. But majority naman so far, kung kailangan mo talaga umalis sa isang kumpanya, kailangan mo talaga umalis, lalo na kung hindi niya na na-fulfill yung duty niya sa'yo, na sample, self-improvement, self-growth, tapos kung worth it ba yung ginagawa mo or nagsasawa ka na. And then, learning curve as employee, syempre, normal employee tayo currently. So, yung learning curve is always pataas. So, continuous. So, being employee, dapat always ka nag-improve at lagi kang may bago para sa'yo. Or else, may stuck ka. So, yun nga, higher position benefits muna tayo. So, more on benefits yung iti-discuss natin in this video. Of course, higher salary than a normal employee. So, yung iba dyan, may mga package pa. Depende sa ng company. Depende sa condition. Sample, manager and higher manager, kapag yung iba yung benefits, kapag may percentage na na-meet na goal yung company, meron ding percentage na makukuha yung manager. So, depende sa, nag-iba-iba yung contract dyan per company. And then, number 2, more benefits than a regular employee. Of course, mas marami benefits ang higher position than a normal employee. And then, involved in making decision, yung pa isang maganda kapag may mga changes. But of course, depende to sa level mo as a management position. So, but still, napakaganda yung involved ka sa making decision, lalo na about sa mga tao or yun yung isa sa benefits ng
pagiging higher position, and then of course privilege to choose how to execute the work. Of course ikaw yung mamimili inside your team kung paano mo execute yung task or hindi, whether ayaw man ng ibang managers or hindi, ikaw pa rin yung masusunod under your team. So iba-ibang circumstances, hindi ko naman mai-echo lahat ng management position, but I think in general ganun talaga, option in delegating the task. Of course kapag higher position ka na, meron ka na mini-manage na tao, so may option ka kung paano ka magde-delegate. Of course meron minsan may standard, pero still you have the option kung sino bibigyan mo ng konting trabaho, kung sino bibigyan mo ng maraming trabaho, and then able to inspire and teach people. Of course ito, napakaganda nito, but still depende kung anong klaseng manager ka. Medyo konti lang ata yung nakikita kong nag-i-inspire and nag-teach ng people ng mga management position. More on talaga is to talaga utos, gawin to, but meron pa rin naman iilan na ang goal nila bukod sa mag-manage is turuan yung tao nila or i-help sila para mag-improve as a personal. And then of course kapag management ka or higher position mo, good image inside the company and outside the workspace. Of course sasabihin habang may papakilala, yan yung niyan ganito, manager sa ganito, director sa ganito. Syempre mas magandang tingnan kung higher position. Of course ang mga negative side naman na nakikita ko sa management, of course yung stress sa pag-handle ng tao. Minsan kahit ayaw mo yung tao, kailangan mo siyang kausapin, kailangan mo siyang i-manage. At sa ibang naman, syempre kapag manager ka, hindi ka na entitled sa OT. Minsan kapag marami yung task, mas marami ka OT. Ang pinakaayaw ko kapag sa management position, minsan kapag involved ka na sa kita ng kumpanya, so minsan makikita mo na negative na yung kumpanya, mas mataas yung expenses kaysa sa nare-receive. Yun lang yung medyo ayaw ko na part pagdating sa pagiging management position. So marami pang iba, so yan lang yung nalagay natin in this video. So higher salary benefits naman, so of course higher salary depende sa company. Tulad yung nabanggit ko dito nga sa natin, tong 100 to 200k is depende to sa depende to kung local company or international company. Siguro sa local company majority is napakalaki na nito, pero kapag syempre tulad ng sinasabi ko sa iba kong video sa pagiging empleyado, kapag nag-go kayo sa international company, malaki pa rin naman to, pero kahit na malaki to, meron pa rin kayo makikita na mas malaki dyan. So halimbawa kung ikaw yung nasa stage mo na career, halimbawa is wala sa 100k yung salary mo, kapag nandun ka sa stages na yon, feeling mo napakalaki na nung salary na yon. Pero kapag nasa bracket ka naman, sample 100 to 200, feeling mo, although syempre tingin mo sa sarili mo malaki na siya, pero nakikita mo kasi iba mas malaki pa. So never ending yan. So kahit gaano pa salary mo, depende sa contentment. But yun nga, balik tayo dito. So higher salary benefits, so yun nga sa akin, as a normal employee, kung kaya mo naman makakuha na mas malaking salary with less work and less stress. Of course, alam mo naman natin, tulad sabi ko, kapag management position, may mga hinahandle kang tao, may mga deadline ka, and then ino-own mo yung task mo, ino-own mo yung process mo, ino-own mo yung team mo. So medyo marami kang iniisip. Minsan nga kapag management position ka, pagpasok mo pa lang ng umaga, mag-iisip ka na ng mga tasks. Unlike kapag normal employee ka, although i-own mo lang yung process mo, is okay na. So i-own mo lang yung process mo, konti lang yung process, whether konti or marami, still i-own mo lang yung process mo, less work and less stress majority. And then no need to handle and manage people. Syempre yun nga is isa pang difference. Syempre kapag mag-handle ka ng people, iba-iba yung pinagdadaanan ng bawat tao. Of course, aside from office tasks, meron din silang obligation or meron silang mga problema minsan sa bahay na nadadala sa office. So iwas ka na doon. And then syempre kapag normal, although marami rin naman time for improvement kapag management position, but still for self-improvement, mas maraming time for
for a normal employee. So mataas na nga yung salary mo compare sa management position, and then mas marami ka pang time para sa sarili mo. So nagdidepending kasi to sa tao. Yun nga, kung ano talaga yung calling. Yung iba naman nag-i-stay talaga sa kumpanya ng matagal, although wala namang masama yun. Wala namang masama sa pag-i-stay ng matagal sa isang company. Depende talaga sa calling mo. So example, nasa isang kumpanya na ka na medyo hindi ganun kalaki yung bigayan, pero nagtagal ka at malaki yung chance na ma-promote or promoted ka na maganda na yung position mo, okay naman yun, kung yun yung calling mo. Pero sa akin personally, kung papapiliin talaga ako, higher salary or a higher position in a company, so mas pipiliin ko talaga yung higher salary. Although siguro sabihin na natin less fulfilling siya siguro, kasi nga less position pagdating sa professional status, pero still for me currently, mas okay talaga yung benefits ng higher salary. Kasi bakit ka pa ka-stress na magkaroon ng higher position sa isang company kung kaya mo naman maging normal employee na mas malaki yung kita. But of course, hindi lang naman about sa pera ang pagiging empleyado. So mag-i-end pa rin yun kung ano yung calling at gusto mo sa buhay. So, tulad sabi ko, yung iba are destined to be a leader, yung iba naman are meant to be a follower. So depende na sa inyong mga ka-savings kung ano yung pipiliin nyo sa dalawa. Yung iba naman nagtatagal sa nabanggit ko, nagtatagal sa isang company na matagal. Yung tulad ko, sa akin 2 to 3 years lang talaga. Siguro kung nagtagal ako ng mas matagal sa isang company, so mas naging okay yung position, but still wala naman ako pinagsisisihan dyan. So for me, I choose a higher salary. So depende sa inyo, comment na lang kayo mga ka-empleyado, mga ka-savings, kung anong pipiliin nyo sa dalawa. So yun lang in this video. So please like, comment, and subscribe kung nag-enjoy guys sa video na to. Thank you.